Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're Po, wait lang. worthy, Sige po. you are so worthy, Opo. worthy, Ito po, gamit worthy, ko po. worthy of all glory, faithful, you're Sige, share ko po. faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy, faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy. Different journeys, One testimony. Jesus transformed. Every generation! One faith. One salvation. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Hello mga ka-Daily Life Sharing! Yes. Isang maulan, mapagpalang hapon muli sa inyong lahat. Hello my love! My love will see you through. Wow! Kanta yun ah! Kumusta kayo dyan? Nasang lapalop po ba kayo ngayon? Luzon, Visayas at Mindanao! Praise the Lord! Share, mag-comment. Amen! Pakisulat nyo nga sa comment box, Embrace Change! Hallelujah! At habang kayong lahat ay kasama namin na nag-i-invite, nagsishare, nagla-like, mga kaibigan, hawakan nyo na ang inyong mga cellphone. Sama-sama tayong aawit, magpupuri sa Panginoon. At siyempre, kasama natin ang poging-poging driver! Andito naman po ang driver! Rabo ni Lord! At ang dami mo naman pong
sama-sama po tayo. I-like, i-share, mag-comment, at mag-tag. Kaya naman po, samahan nyo na tayo maglalakbay dito lang sa Daily Life Sharing! Hip, hip, hip! Yes! Pastor Hallelujah! Samuel, ibang level talaga to, si Kuya Albert. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Lahat ng nagmamahal ay nag-aabot ng Sa buhay. puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang bithiin. Amen! Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen! Ikaw Minsan pa. lamang! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Hello sa London, Emerald Sa Tamayo. buhay ko'y Hello walang sa Tatawan, ibang Batangas. bithiin. Hello din sa Ikaw lamang, California. O Diyos, ang Wow. lahat sa akin. Praise the Lahat ng Lord. mahirap. Amen. Lahat ng mahihiningang Sabi ni Pastor Miguel Luna sa Silay, Bacolod, sabi niya, Pipit Brothers, Albert, ang saya lang talaga. Praise the katawan Lord. na iindak, Amen! kasabay ng paglundag, pumalakpak ng Ang saya-saya dito sa studio. presensya niya. Lamang Jesus, Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. pamandak ka na ba dyan, kaibigan? Sa puso ko'y walang iba Tama po, at muli ang masayang higit ng kape at Sa pandasal. buhay ko'y walang Hello iba sa mga taga Nueva Ecija. Praise the Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Sabi ni Digna Pinili, ayos, Brother Albert. Lahat ng Ikaw ang mahihiningang driver, ang DLS, ang Pagpuri sa pag-isip, ngalan sana niya. matulog. Kalooban ito ng Hallelujah. ating Diyos naman. Amen. Hello sa mga taga-Bulog, Katawan Cagayan. na Brother iindak, Joshua and family. kasabay Ang ng Habang Christ na Bulog, Cagayan. Pumalakpak Sama-sama tayo mag-like, mag-share, mag-tag. Sige, mga kaibigan. Hallelujah. Oy, hello, Brother Roger Pabon ng California. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Sheila sa The Hub of Christ Davao, ang taas daw ng energy mo. Hello sa Kuala Lumpur, Malaysia, kay Lichi Bakiran, kay Carol. Hallelujah. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sige na, mga ka-daily life sharing. Sama-sama tayo mag-like, mag-share, mag-tag. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Hallelujah! Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Praise God! Bigyan natin ng pagkakataon na mag-shout out ang mga taga-kape at pandasal. Hey, shout out po sa lahat ng mga taga-Pasig, sa aking anak, sa aking nanay, sa aking mga kapatid at sa mga pinsan ko po na nasa Japan, nasa Germany at ang aking pamangkin na nanonood sa Canada. Maraming salamat po sa inyong panonood araw-araw sa Daily Life Sharing. Ate Daisy! Shout out dyan sa mga kapatid ko dyan sa Pasay, Villamor, ang Villanueva family, Hernandez family, Dexter family sa Sydney, Australia, at Herradura family. Wow! Praise the Lord! Alin! Magandang tanghali po sa
inyong lahat. Binabati ko mga kapatid ko dyan sa Bicol, mga taga Las Piñas, mga anak ko. Dito na naman kami sa Daily Life Sharing. Bisaya ka din, Day? Daily! Daily Life. Dili! Dili! Bisaya naman doon. Ay. Pastor Dong, ang lakas talaga ng pagkabisaya. Pero binabati niya naman Bicol. Ulit, take two. Daily Life Sharing. Daily Life Sharing. Yun! Malapit na! Practice pa more! At ang ating driver, wag na yung driver, yun na lang mahal ng driver. Yung mahal ng driver, bumati ang mahal ng driver. Wag na ikaw! Hey, mga kamamimel ako dyan sa Sukat Baklaran. Ha? Dyan lang kayo, ha? Malood kayo ng Daily Life Sharing. Andun ako naka-live, poging-pogi! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome sa Daily Life Sharing. Shout out po sa aking mga anak, si Sydney, si Robin, si Juliet, at sa aking kapatid dyan sa Banaba, sa San Mateo. Manood po kayo sa akin, Ate Cha, habang kayo nagtitinda sa bakery. Yan, si Deborah. Mag-shoutout ka po. Sino babati mo? Binabati ko po yung mama and papa ko po sa Australia. Hello din kay Pastora Jean de los Reyes, kay Mitch, hallelujah, ng mga taga Melbourne, Mitch de Silva, hallelujah. Hello kay Jocelyn Lubao sa Bawan, Batangas, kay Pastor Erica Tumaliwan sa The Hub of Christ Luna, at nakita ko na si Pastora Chacha sa Sydney. Hallelujah! Sige po, tayo magsama-samang mag-share, mag-like, mag-tag. Praise God! At sino ba itong pag-usapan natin? Shout out daw po. Ano po pangalan nyo? Pag-usapan natin. Nakalagay, pag-usapan natin. Habang sila ay umaawit. Hello, Ate Mitch de las Reyes Silva. Good afternoon. Hello, Pastor. Today is your miracle. Yes. Aawitan tayo ng aming apo. Dati, si Chenania Lydia ang umaawit. Ngayon, merong bagong hinuhubog ang Panginoon. Ang next generation, ang aming apo, si Deborah. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko. Pagkilos mo siyang sumakop sa puso. Pagkasa at lakas sa'yo natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Sa piling mo, panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo siyang sumakop sa puso. Pagkasa at lakas sa'yo natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa iyo. Nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko.
maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Buhay ko'y alay sa iyo, nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Hallelujah. Panginoon. Lord, salamat po sa pribilehiyo na kami po, Lord, iyong tawagin, iyong katagpuin, iyong baguhin. At dahil dyan, Lord, binigyan mo kami ng lakas upang ikaw ay aming mapaglingkuran at patuloy na yakapin ng lubusan ang pagbabago. Pagbabago araw-araw, pagbabago sa piling mo, Lord. Pagbabago na lumalakad sa presensya mo araw-araw. Lord, tulungan mo kami. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas, bigyan ng kaunawaan, karunungan, kaalaman, upang malakaran namin ang iyong kalooban. Upang masunod namin ang iyong kalooban. Pagkat kung wala ka, Lord, di namin kaya ito, Panginoon. Kung wala ka, Lord, kung wala ang presensya mo, Lord, kapos ang aming kakayanan na lakaran at yakapin ang pagbabagong ito. Kaya, Lord, aming idinudulog sa iyo ang bawat sandali. Aming inaalay sa iyo ang bawat sandali. Na ikaw lamang ang aming katiyakan at ikaw lamang ang aming kasuguruhan. Salamat, Panginoong Hesus, sa buhay ni Ayumi, Panginoon. Salamat sa lingkod mo. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa araw na ito. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen at amen. Praise God. Mga ka-daily life sharing, hawakan nyo nga ang inyong mga cellphone. Isulat nyo sa comment box. Let's embrace change. Yakapin natin ang pagbabago. Amen po ba? Salamat sa Diyos. Salamat po sa ating driver. Naihatid na tayo. Pwede nang umalis ang driver. Isama niya ang mga pasahero. Maiiwanan po ang mga host. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi ni Pastora Chacha, all glory to God for the great things He has done and the greater things that He will continue to do in our midst in this season of grace and mercy. Hallelujah. Glory to God. Meron pong nakasulat dito na hapon ang sulat, hindi ko po alam ang kanyang pangalan. Sabi po niya, naramdam po, tagos sa puso. Yan. Salamat sa Diyos. Salamat din kay Boh Kiamko. Sabi niya, yes Lord, salamat po sa mga buhay ng iyong mga lingkod. Mapagpalang hapon po, pastors, in Jesus' mighty name. Hello kay Pastor Elizabeth Sayon sa Liloan, Cebu, kay Pastor Presil, at hello din sa mga taga The Hub of Christ, Santiago City, Isabela, Pastora Mayet, Pastor Pat, hello kay Pastora Mega, nandito ka lang kahapon, nandyan ka na ngayon, bukas nasaan ka kaya? Ayun. Hello kay Pastora Chato, pagpalain ng Diyos ang lahat ng ating gagawin ngayong hapong ito. Amen po ba? Sige po, hawakan nyo ang iyong cellphone, isulat ninyo, let's embrace change. Pastora Tess Bacos, good afternoon. Congratulations sa nag-celebrate ng second year anniversary
Silang Cavite, ang The Hub of Christ, punong-puno ng pagpapala sa buhay ni Pastor Elton Yo. at ni Pastora Reyna. Hallelujah. Wow. At hello din sa The Hub of Christ sa Lipa, Batangas, kay Joan Orolfo. Sige po, isulat niyong lahat. Let's embrace change. And change is now. Hello kay Nueva Luz Roldan. Yan. Sabi ni Pastora Marvic, that's Kuya Rainer Boyson. Ay, hello po Kuya Rainer. Looking forward to see you too one day. Sabi ni Pastor Leonard Agsunod, let's embrace change. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Pastor Dong, gaano ba kahalaga na ang pagbabago na tinanggap natin na regalo ng Panginoon sa atin, libre niyang ibinigay, kailangan talaga nating yakapin, lakaran, at higit sa lahat ay sundin ng kanyang kalooban. Aha. So, Pastora, sa Romans 15 verse 4, anumang nasa kasulatan noon pang una ay naisulat sa ikatuto natin. At upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kanyang mga salita o sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya dapat talaga nating yakapin. Kaya sinabi ng Hebrew chapter 13 verse 5 na huwag tayong magpadali na mahalin ang bagay. Sapagkat pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. At sabi ng 1 Corinthians 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. So tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kaya patuloy yakapin ang pagbabago. Wow. Yakapin upang malampasan. Kasi ang paglampas niyan, sabi ng John 15, Pastora, Amen. pagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya kailangan yakapin eh. Yes. Oo. Kailangan yakapin. Dahil pag hindi mo niyakap ang pagbabago, Kasi ay nako, ang saklap naman. yakapin ng Diyos kasi siya yung ugat ng pagbabago. Yan. Yakapin ang salita ng Diyos sapagkat yan ang pagtuturo. Yes. Doon, bibigyan ka ng karunungan, kaalaman, kaunawaan para ang pagbabago ay tiyak na ito'y dumating sa buhay ng tao. Amen. Yan, Pastor. Napakahalagang yakapin ang pagbabago para ang pagkakamali ay hindi pa ulit-ulit. Yes, kaya may tagapagligtas. Yan. Tagapagligtas na sinasabi na nakapaloob sa salita ng Diyos na nagkatawang tao walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nako mga kaibigan, mga kapatid, bago natin ipakilala ang ating guest, nais ko muna kayong tanungin. Bigyan ko muna kayo ng gagawin para sa inyo. Paano niyong niyakap ang pagbabagong tinanggap ninyo Yeah. mula kay Kristo Jesus? Yan. Paano niyakap? Ano? Praise God. At ngayong hapong ito, what a beautiful privilege. Isang napakalaking pribilehyo mga kaibigan na makasama natin ang ating kamanggagawa mula pa sa Nishio, Japan. Yan. Wow, bigat. At kakaiba ang ating bisita. Hindi lang siya marunong mag-Tagalog. Hindi lang siya marunong mag-Hapon. Marunong pa siyang mag-Portuguese. Oh, grabe. diba? Kaya pinagbala tayong lahat. Ang daily life sharing ay tunay na real life, Real talk? real people. Yes. Nandito yung mga authentic. Hindi Yes. man perfect. Yes. Pero authentic. Amen. Totoo, hindi kunwari. Amen. Kaya hawakan nyo na ang inyong mga cellphone. Sama-sama tayo mga Mag-like, kaibigan. mag-share. Oo. Huwag nating ma-miss ang napakagandang kwento nito. Oh, yan. Maghanda na kayo ng inyong tubig. Kasi pag tumawa ka ng tawa, ay matutuyuan ka. Pag iyak ka naman ng iyak, kailangan mo ng tissue. Yes. Alam nyo na. Oh, yun. Alam na this. Mga kaibigan, tayo ngayon ay maglakbay mula sa Pilipinas, nakarating ng Australia kahapon at ngayon
Nisyo, Japan! Hallelujah! Let's embrace change! Kasama natin ang kanyang likod, pinili, hinirang sa gitna ng karamihan. Walang iba kung hindi si Ayumi Nakashima. Yan! Welcome sa ating programa, Ate Ayumi. Ayun, sige na. Welcome po. Magandang tanghali po sa lahat sa Tagalog. Binabati ko po kayong lahat na magandang tanghali. Sa Japanese naman po, konnichiwa, at sa Portuguese naman po ay boa tarde. Para todos sa mga Brazil. Ayan, ako po nakilala na po nila ako na Ate Ayumi dito. Be o Beba, yan po ang mga tawag nila sa akin. Marami po akong pangalan, pero Ayumi po ang totally na mas marami siguro po nakakilala sa akin. Ako po ay taga Nabotas, sa Tangos North, Nabotas. Nabotas. Sige nga. Opo. May mga nanonood ba sa Nabotas dyan? Bumati ka sa taga Nagabotas. Binabati ko po ang aking pamilya, unang-una ang aking pamilya, ng mga taga Nabotas, ang aking mother, kung nandiyan siya nanonood, ang aking pong mga pamilya, mga kapatid, lola, tsuhe, mga kapitbahay po, binabati ko po kayo. Sa kabutihan ng ating Panginoon, ako ay nandirito ngayon. Yeah. Magbabagi sa inyo ng aking kwento. Wow! Hallelujah! Pastor Dong, napaka-exciting nito. Oo nga, Pastora. Kasi Hallelujah! paano ba natin nakilala si Ayumi, Pastora? Paano natin nakilala? Ipinakilala siya sa atin. Oo nga. Sa pamamagitan ng kanyang senior pastor na Brazilian, na-meet namin po sa Indonesia. Nakalimutan ko yung lugar. Sa dami ng pinuntahan namin. At pagkatapos, ang sabi niya, naghahanap sila ng kapartner na Filipino para magsimula ng simbahan sa Japan. Kaya kami naman ay nagpunta doon. Tinignan naming mag-asawa kasama ng aming panganay na anak. At yun, nakilala namin. Ang sabi kasi ni Pastor Daniel, meron siyang nag-iisang Filipina sa church. At napakadami daw pong Pilipina doon. Kaya kami mag-asawa ay nagpunta. At eto na nga, to make the story long short, Pastor, mag-iisang taon na pala. Oo nga. Yan. At dahil dyan ay nasimulan ang The Hub of Christ, Nisyo, Japan. Yan. Praise God. So dyan po nagsimula ang lahat. Pero bago natin pag-usapan ng simbahan, may bumabati muna sa iyo, Ate Ayumi. Sabi ni Reyna Bacos Matrio, ang ganda naman po ng guest ngayon. Wow! Salamat po. Salamat sa Diyos. Hi, Pastora. Pastora Reyna. Kamusta na po yung mga yan? Ako, namimiss mo na. Miss ko na sila. Kayong lahat po, miss ko na. Ayan, si Pastora Reyna. Yan. Ito po yung nakasama ko rito. Si Pastor Marivic Manga din. Eto na, lahat na sila. Yan po ang pastora na napaka pinagpala rin, isa rin pinagpala silang mag-asawa na nakarating na rin po rito sa amin. Ayun. At kami po ay marami ding natutunan sa kanila. Wow! Praise God! At may parating pa sa ngayong August dyan sa Nisyo. Mga ka-daily life sharing, ang sarap maglingkod kay Kristo! Yun! Talaga. Hallelujah! Yan po ang dahilan. Mga kaibigan, yan ang dahilan. Kaya 2 taon halos walang daily life sharing. Yeah. Dahil maraming binuksan ng Panginoon na simbahan sa loob at labas ng bansa. Ang sabi ng ating direktor, blooming ang ating guest. Wow! Alam mo, teka nga, magre-reklamo na ako. Napansin ko, Pastor Dong. Ano? Kasi sabi din natin kasi, yes, super beauty ang guest. Aba, ilang taon na ako sigaw dito, kumakanta pa. Hindi niyo malang sa akin sinasabi yan, Huwag ka nang mapapansin, Pastora. Huwag na ako magpapansin. Kasi sila dapat pansinin. Ganun ba yan? Sabi nga, Tao din naman ako! ang nakakalimot sa sarili siyang magkakaroon. Ay! Buti na lang may salita ng Diyos. Humahagod ng puso. Talaga. Praise God. Diyan ako suko. Diyan ako
suko Ayan. kay Pastor Dong. Watching from Thailand. Si Pastor Mila, si Pastor Jacob. Ayan, Yes. naglalabasan na sila. Oo nga. Praise God. Ay, salamat direct. Parehas daw tayong blooming. Oh! Hallelujah. Nahagod na ang aking puso. Oo, Maganda pa ang puso. Yan. Ito talagang, si Pastora Reyna, ayaw tumigil eh, ha? Yes, super beauty ang guest. Inulit mo pa eh. Nahagod na nga eh. Ha? Salamat, Pastora Marinik. Mas maganda ka, Pastor Queen Mother. Napaka-super ganda. Wala nang gaganda. Lalo sa kanya. Ay, anak, yung mga susunod, puro pambabolan na lahat to. Hindi na ako naniniwala. Tama na yan, pagpapaganda na yan. Kasi anong igaganda sa maganda na? Wow! I love you, darling. Anong idagdag sa maganda na? Yan. Pag dinagdagan pa yun, pangit na. Ay, tama nga naman. Sige nga. Ate Ayumi, mukhang nabanggit mo ay taga Navotas po kayo. Kwento mo nga. Bakit kayo napadbad sa Navotas? Doon na po ako pinanganak, simula po, no? Doon na po ako pinanganak, doon na po ako lumaki sa may gawaan po ng Bagoong. Oh! Diyan po kami binuhay ng aking lola. Diyan po kami binuhay ng aking nanay. Sa may North Navotas, sa Dulong Tangos po. Doon po yung talagang gawaan ng Bagoong, kaya napakabango po doon sa lugar na yun. Sandali. Pero napakasaya po. Yan, sandali lang ha. Ito na ang tunay na nagpapasaya sa akin. Basahin ko lang din kasi ako ang nagtatrabaho eh ha. Sabi ni Digna Pinili Rakuya, Pastora, huwag na po kayong umapila. Bakit? Kayo na po ang queen ng DLS TV. At ang sabi niya, Your Royal Highness, Pastora May, I love you todo. Padadalahan kita mamaya ng... Ano papadala ko sa kanya? Star. Hello, Erica Oyakawa. Yan. Yes. Mukhang nandito na ang mga Brazilian. Batiin niyo po. Boa tarde para todos, gente. Eu estou aqui para falar, para fazer testemunha que aconteceu na minha vida, né? Como é que Deus é bom que fez na minha vida. Agradeço a todos. Boa tarde para vocês. Fica aí, fica assistindo. Amen. Lang po sila, manood lang po sila dyan at wag po sila aalis dahil itataas po natin ang pangalan ng Panginoon na ating Diyos na buhay. Amen. Portuguese mo, anak. Yan. Ito na. Sinabi niya. Tinatranslate niya na. Okay. Sige. Kwentuhan nga natin ang kwento ng Bagoong. Okay. Wow. Sa madalit sabi, ang source of income ay Bagoong. Sino po ang inyong magulang at ilan po kayong magkakapatid? Ang nanay ko po ay si Marilyn Y. At kami po ay tatlong magkakapatid na babae. Tatlong Maria po kami. At may plus po sa mother side at meron din pong plus na dalawa sa father side. Oh, may plus. Opo, may plus po. Oh, masarap talaga ang Bagoong. Magkakapatid na tunay. Teka, may bumabati pa si Osvaldo Barbosa. Pastor Don, we miss you. I love you so much. Thank you. Sabi ni Angelita Umeda, Gloria Dios. Gloria a Dios. Glory to God, sabi na po. Yeah, bom dia. Wow! Brothers and sisters in Christ, this is a challenging segment for daily life sharing. We have Brazilian brothers here. Pwede nyo bang gawa ng paraan lagyan ng Portuguese na interpretation? Nagkamot ng ulo si Gabi. Yung ating production. Yan! Sabi ni Erica Midori, Hallelujah. Yan. Talaga na. Erica po, yung pinag-stayan niyo po dito. Ay, hello Erica! Praise the Lord! Interpreter. Okay, sige. Ate, balikan ulit kita. Kwento mo nga sa amin. Ang kwento ng plus, kayo ba ang original bago nag-plus? Hindi po. Kami po, meron po akong kapatid sa ama,
Sa una po, tapos meron din po siya kung kapatid dun sa Amade, iba rin yung nanay, si father po, puro panganay po yata, ganon. Tapos sa kay mother po, 3 kami magkakapatid. Sa unang asawa ni father, meron pong 2. Tapos sa kay mother po, 3 ako ka magkakapatid. po ay, Sa unang asawa ni father. nabuhay nang hindi nakilala Tapos, ang aking ako po tatay. ay, Dahil po siya ay namatay nang ako ay 2 taon pa lang po. Hindi ko Oh. po Dahil po siya natandaan namatay rin yung nung ako'y mukha niya. 2 Wala taon po pa lang akong po. naalala. Picture na lang po ang naalala ko. Oh. Tapos hanggang yung tatay Wala na lang po ang namin, naalala ko. aming kuya, na ngayon wala na din po Namin siya. ang aming kuya. Tapos Na ngayon, siya wala po na ay din po siya. kumbaga yung time po ng... Tapos siya po ay naano, di ba kung po? ano. Ng taga Sambales. Di ba po? Bata po siya nawala. 38 years old. Then meron po akong kapatid sa father side din po sa Dubai. Tapos, yun na po kay mother na po. Then, si mother po, nag-asawa ulit sa tatay ko, stepfather ko na si Tatay Romy. Nagkaroon po sila ng 3. Puro lalaki naman po. So, ilan po yun. kayo lahat? 8 po kaming lahat. Wow, ang saya ng pamilya! Ang saya naman Yes po. pala. So, lahat po kayo ay lumaki sa Navotas? Kami lang pong mga yung muli na, simula po sa aming mga babae, tapos yung 3 lalaki na last, doon po kami lahat, lumaki po kami sa Navotas, sa Tangos. Okay, kwento mo nga, Ate Ayumi, nung nasa Navotas kayo, nakapag-aral din po ba kayo? High school, college? Nakakapag-aral po ako hanggang 2nd year high school po. Oh? Ako Bakit? kasi gusto ko na po magtrabaho dahil po sa kahirapan or sa... Siguro nadala din po ako ng barkada. Gusto ko po matustusa ko ano yung kagustuhan ko. Then gusto ko po talaga na matulungan po. Sa lola po kasi talaga ako lumaki. Lola po na yung kinagisnan ko. Na gusto ko, kasi kasama po ako ng lola na magtinda po ng bagoong sa Divisoria. May pwesto po kami doon dati. Tapos siguro po mga 9 or 10 years old ako kasi kasama po ako ng lola. Nagtitinda po kami ng bagoong doon. May pwesto ang lola doon. Alas 4 ng hapon hanggang kinabukasan na po ng alas 8 ng umaga na. Ako po ang bitbit ng lola. Nagtitinda po kami ng bagoong. Tapos nagkasakit ang lola na wala siyang maging tindera. Dahil nga may mga nagipasaway din ang kanyang mga anak. So ako po yung doon kasama niya. Sa edad ko pong mga 10 or 11, di ko na pumatandaan na ko pa na magtrabaho. So naisip ko po na huminto ng pag-aaral, na maghanap ng trabaho dahil ng mga barkada. Nakapagtrabaho ako rin ng, di ko alam saan na po ako napunta. Hanggang sa nag-promotion po, yun po, tas sabi ng lola na, hindi ka rito makakapag-asawa, mag-Japan ka, lola po ang nag-push sa akin. Talagang nilalagay niya po na sa amin na kailangan makaalis po kami sa lugar na yon. Kasi sabi niya, kung hindi kami pipilitin, makakapag-asawa kami ng ganun din, di namin kung anong pangarap doon na tagagawa rin ng bagoong or o di kaya mga adik, mga ganun. Siyempre wala po kami masyadong gabay din ng mga magulang, lalo't ako wala pa akong kinagisnan na tatay. Hanggang sa pumunta na po ako dito sa Japan. Sandali, bago ka magpunta ng Japan, mayroong magandang aral na kapupulutan dyan sa kwento mo. Kasi meron kang lola na gumabay at nagturo sa iyo. Tama po ba? Kung nakikinig si lola ngayon, kausapin mo nga si lola, magpasalamat ka kay lola. Ano yung hindi mo makakalimutang kwento ninyo ni lola maliban sa tinuruan kanyang maghanap buhay? Naiyak ako. Sorry po. Hindi ko lang po kasi masyadong nakakasublalo dahil nandun siya sa tindahan. Kaya kung meron akong mesa kaya lang, salamat. Kasi ikaw yung naging daan na napunta ako rito. Salamat sa... Kasi siya din po yung nag-ayos talaga ng mga papel ko sa yung mga tumakbo-takbo kasi noong time po yun na nasa dorm ako. Alas hindi na po ako maruwi ng bahay. Nabarkada na po ako. Yung bata ako, siguro 13 years old ako, natuto na po ako manigarilyo, natuto na ako minom ng alak.
Kasi hindi na rin po nila ako hindi na din po nila ako mahawakan sa leeg. Kasi nga wala po akong kinagisnan ng tatay. So, hindi po para sa hindi po na maayos yung pamilya ko. So, naghanap siguro ako ng baling sa ibang naghanap ako ng ibang pamilya o kabahala na. Basta, gusto ko makalis na hanggang second year high school. Pinag-aaral lang po kami ng lola, ng nanay. Kaya lang talagang namulat na po yung buhay ko sa mundo. Natuto na rin pa ako magbisyo. Hindi ko po yung kinakahiya kasi nakaraan ko na po yun eh. Oo. Nabarkada po, kahit naman po sinong nababarkada. Siyempre, akala natin yun na yung kasayahan natin kasi wala ka namang pamilya na matatakbuhan na maayos. Anong klaseng barkada yung mga nasamahan mo? Po? Anong klaseng barkada ba ang nasamahan mo? Yung mga barkada po na na ganun din sa mga magulang, siguro masabi po natin na rebelde. Hindi naman po talaga ako totally na rebelde. Kumbaga parang, ay masaya dito. Kala ko po kasi yung kaligayahan na maalis sa magulang mo na lagi kang napapagalitan. Gusto mong maging libre. Ganun po, di ba, yung mga kabataan. Ngayon din po, di ba, ganun po. Na lagi ako napapagalitan sa bahay. Laging ganito, alis na lang ako. Ganun po yung Tapos hanggang sige, halika tol, tayo, tignan natin to. Ayan, tol, tignan mo to. Yung mga ganun po, syempre, pag nalalasing ka, ganito pala feeling nito. Hanggang sa makasanayan nyo na po na ginagawa nyo yun. Na kala nyo po yun yung kaligayahan nyo. Yun yung makakapag-alis na problema nyo sa loob ng bahay. Sabi ni Pastora Marivic, salamat sa isang lola na nagturong magbanat ng buto. Nag-advise na maging matatag para hindi maging batang walang pangarap. Galing naman. Kaya malaki po salamat po sa lola ko. Salamat. Ikaw yung gumabay sa akin. Ikaw yung gumabay sa amin. Pinas mo ko na makapunta rito kasi alam niya po talaga na kung di pa akong pupunta ng Japan, ang mapapang-asawa ko po talaga yung taga dyan din. Na ewan ko kung ngayon na sabi niya na naging addict na daw. Kasi hindi rin po talaga madali yung talaga dun po. Marami din po talagang addict dun sa lugar namin. Talagang madali ko pa talagang na hindi naman nasa sa'yo. Basta syempre, influence nga po mga kabataan. So, sabi ng Lord sa mapunta ka sa mga addict, hindi siya papayag talaga. Wow. So, salamat sa lola, no? Salamat sa lola, sa nanay. Kahit si nanay ay nagpakatatay at nanay na din, minsan kapos pa rin, kaya hinanap mo ang iyong sarili. Opo. Saka yung po yung tito ko po, sila po nag-ayos ng papel. Yung tito ko, anak ko, Tito Jimmy. Ilan taon po kayo nung nagpunta ng Japan? Mag-18 po ako nun. Okay. So, ibig sabihin ba, nung pagpunta mo ng Japan, ay tunay ba na nakahanap ka ng kalayaan? Hindi din po. Mga ka-daily life sharing. Nakikinig ba kayo? Mukhang invite na kayo ng invite dyan. Sige pa. Talagang ito, real life, real talk, real people. Kahapon, Sister Ayomi, napag-usapan namin na ang lugar na mayroong katiyakan ay hindi lugar, hindi location, kundi yung safe place ay nandoon sa presensya ng Diyos. Kasi sagot niya kanina, nung nasa Japan ka ba, nakita mo na rin ba? Sabi mo, hindi rin po. Maraming humanga kay Lola. Salamat sa Lola, naging pundasyon ng pangarap mo, Ate Ayumi, sabi ni Pastora Mila. Sa madalit sabi, kung hanggang second year high school ka lang, so maliban sa pagtitinda sa Divisoria bago ka nagpunta ng Japan, meron ka pa bang ibang mga hindi makakalimutang kwento na maaaring kapulutan ng aral ng mga nakikinig? Meron po yun nga po sa barkada, di ba, sa Lagang 15, naranasan ko din po, di ba, marami po dyan na siguro may makakanood din na pwede ko po sabihin nyo na naranasan ko po din magtrabaho sa club dyan. Yan na dahil sa barkada, kaya ang ingat-ingat din po tayo sa mga desisyon
ano natin, yung mga pag-isipan po natin ng mabuti kung ano po yung papasukin natin dahil lang sa gusto nating makakalalo po sa mga kabataan. Gusto lang po natin makakawala sa magulang natin na makuha yung gusto natin. Mas ano po na imbis na hanapin niyo po yung kaligayahan sa barkada, ang hanapin niyo po ay ang simbahan na yung tao na magdadala sa inyo kung saan yung talagang maayos na buhay. Hindi kayo dadalin sa pabagsak, yung itataas kayo at makakilala niyo yung Panginoon. Yun po. Wow, grabe. Ang galing naman. So, ibig sabihin, sa Japan nyo nasumpungan, sa Japan nyo naranasan ang katagpuin kayo ni Lord. Opo, dito po, yung kaibigan po namin kasi di ba ang napang-asawa ko po dito, pagdating po ng Japan, nagtrabaho ko dito bilang entertainment. Di ba, yun naman po ang lahat na trabaho kapag pumupunta rito sa Japan bilang entertainment po. Bihira lang po yung hindi nakapagtrabaho dito. Then, pumunta po ako rito. 18 years old ka nung nagpunta dyan. Opo. Sige, kwento mo. So pagdating mo dyan, maliban sa entertainment na trabaho mo, naging madali ba sa iyo, sa murang edad? Kasi ang 18, bata pa yan Hindi rin po, ganun din po, nalulong din po sa alak. Araw-araw po lasing. Kasi yun po yung trabaho Pag di ka uminom, wala ka pong kita Diba? Tapos, hanggang sa ganun, laging walwal, punta sa diskuhan, punta sa yung buhay mo ganun na lang po lagi, parang nakakapagod na rin pero ganun pa rin po. Tapos hanggang sa makilala ko na yung asawa ko, ganun pa rin, nag-overstay po ako dito ng 3 years po. Kasi pumunta po ako dito ng Japan as a tourist lang po dati. 2 weeks lang po yung namin, yung visa po na binigay sa amin. Meron po kumuha sa amin yung may-ari pinagtatrabahoan po namin. Yun po siya kumuha sa amin. Tapos doon kami nakatira sa bahay niya. So, kumbaga plano na po lahat yon na hindi na kami uuwi. Ang binigay niya po sa amin na contract is 2 years. Tapos sa 2 weeks lang po yon, hindi na po kami na-extend, bisa hindi na po kami fuwi. Hanggang sa habang nagtatrabaho po kami, illegal po kami dito kasi wala po kami visa. 3 years, palakasan po ng loob. So sa 3 years ba na yan, ay masasabi mo ba naman na kumita ka? At nakatulong ka din? Opo, kumita. Kasi limit lang po din yung sahod din po namin nun. Konti lang po. Tapos, yung sahod ko po na pinapadala ko po sa lola. Sa kanila po. Yun po yung tas hanggang sa nagkahigpitan na po dito na naguhulihan na po ng mga overstay. So, tas nakilala ko po yung asawa ko. Si Marcelo, doon nagkakilala po kami sa may diskuhan. Kasi pag after po ng trabaho namin, nagtidisco po kami, diretso pa rin nakawalwalan. Tapos uwi sa bahay. Pag hindi po kami nakauwi ng tama, magpit din po kasi yung amo namin. Pepenaltihan po kami ng 10,000 yen pag nalig ka po ng 1 oras. Na uwi. Opo. So, Tapos siyempre, anong lahi ni Marcelo? Brazilian po. Marami pong Brazilian nung time na po, noong 2005 po, dumating ako rito. Napakadami pong Brazilian. Parang lugar to ng mga Braziliano. Yung lugar po sa Okazaki po ako na stay. Tapos hanggang sa dumating po yung mga nagpa-uwi na yung Japan, binayaran po yung mga Brazilian na para uwi na sila sa lugar nila, hindi na sila babalik, binayaran po sila. Pero si Marcel, hindi po siya umuwi. So pareho kay TNT? Hindi, siya po may lahi po kasi siyang Hapon. Opo. Yung lolo't lola niya po, Japanese. So, yung overstay po ako, tapos nagsama na po kami, nabuntis po ako sa panganay ko, kay Yasmin. So, nagpakasal po kami, binigyan niya po ako siya po yung nagbigay sa akin ng visa. Wow. Kasi siya po yung siya po yung may lahing Japanese. Ayumi, bago nga natin mapag-usapan yung buhay pag-aasawa, nakikurious lang ako at may tanong din dito
tungkol dun sa buhay ng TNT. Hindi ka ba kinakabahan? Hindi ka ba natatakot? Sa mga panahon na yon, 3 taon, isipin mo. Anong yung mga pangyayaring di mo makalimutan sa tago ng tago TNT eh? Po, ang hindi ko po makakalimutan doon, nagtago po ako sa ilalim ng lababo nung pinasok po kami ng immigration. Totoo talaga? Na nagtago ka? Ang alam ko yung tago lang ng tago, ito ilalim pa ng lababo. Oh no! Marami na po ako tinakbuhan. Kaya talaga TNT po talaga ang tawag doon. Ang dami Tago ko ng po tago. tinakbuhan. Grabe, no? Naranasan mo yun? Paano ka nagtago sa ilalim ng lababo? Gaano ba kalaki yung lababo? Kasi nagtatrabaho po ako nung time na yon. Okay. So, siguro meron pong nakaaway yung mamasang namin doon. Mga 6 po kaming overstay noon, or marami po kaming overstay noon. Nagtatrabaho sa isang sa isang club, sa Umisi ang tawag po doon eh. 6 po kami doon. So, meron pong nakaaway siguro or nakasamaan ng loob yung mamasang namin na sinabi na may nagsumbong po. Na may overstay doon sa loob. Tapos may mga, yung tourist din po kasi bawal din po magtrabaho. Meron din pong tourist. Then, hindi ko po talaga alam, talagang siguro may calling po talaga si Lord eh. Malakas po yung pakiramdam ko eh. Pag daan ko ng pintuan, pumasok ako sa pintuan, then pag may humarang sa akin, pinakita niya, immigration to, pinakita niya po yung tsapa niya. Sabi ko, okay. Sabi ko, nagmamadala, pumasok po ako ng kusina. Tapos yung kaibigan ko po, sabi niya, Tul, saan ako magbatatago? Saan ako? Sabi ko, sorry. Kanya-kanya tayo. Sabi ko, kanya-kanya tayo. Sabi ko, ganon. Siyempre, Pastor, wala po akong ipon nun. 5, wala po. Kasi nga, wala po talaga. As sabi ko, Lord, paano to? Siyempre, si Lord, Lord, paano to? Pag siyempre, kay Lord ka lang po talaga tatawag eh. Lord, sabi ko, tulungan mo ako. Tapos, 3 beses ako pong binuksan ko po yung lababo na yon. Binuksan ko po yung 3 beses yung lababo. Hindi po ako magkasya. Payat pa po ako nun. Yun nga ang tanong ni Pastora Maribik, paano ka nagkasya? Sandali. Yun na po. Sandali lang. Sandali. Pause. Sabi ni Pastora Reyna Bacos, PNT. Hindi pala lang tago ng tago. Takbo ng takbo. Sige nga. Buti. Paano nangyari? Oo nga. Sa ilalim ng lababo. Teka, may sumasagot. Sino ba tong Be My White Reyes? Kapatid ko po. Ayan po, ate ko po yan. Sabi niya, lumusot ka daw sa ilalim ng lababo at pumunta sa Imborna. Kapatid mo pala to. Okay, kwento. Tapos? Tapos po, siyempre po, siguro yung mga immigration, sabi lang, hindi ko na po nakita eh. Sabi ko, patay. Paano na ako nito? Tapos, dalawa po kami ng kaibigan ko doon. Sabi ko, magtalakbo ka ng mga damit dyan. Tapos, huwag kang gagalaw, balutan mo. Sabi ko, magpatabon ka dyan. Sabi ko sa kanya. Tapos, binuksan ko nga yung lababo. Ang daming laman. Diyos ko, Panginoon. May mga alak na malalaki, yung mga galon-galon na alak. May mga kaldero. Hindi ko po alam kung ano yung laman doon. Sabi ko, Lord, parang nararamdaman ko ako na yung pupuntahan nila kasi nag-isa-isa. Marami po kasi yung pumasok ay mga isang bus po kasi yung dala nila. Hindi ko Nasa 20 sila. Ako din kinakabahan. Patay na nanonood ng pelikula. Real life, real talk, real people. Grabe, ano? Tapos, di ba po, yung mga immigration, abala po sila sa labas, nagkanya-kanya para hindi makatakas na yung mga nandun sa dining. Okay po. Di ko na po alam kung anong nangyayari doon. Tapos narinig ko na, kausap na yung mama namin, parang pinakitaan na siya ng tsapa. Immigrations kami. Sabi ko, patay, pasok na dito yun kasi chechikin na po nila yung mga time card, yung mga papel, marami na po sila chechikin. Tapos tinanggal pa po yung laman, yung isa alak muna, isang galon. Pumasok ako, di po ako nagkasya. Tapos lumabas na naman po ako. Tapos sabi ko, patay, may tinanong na naman po, narinig ko, eto na talaga siya. Tinanggal ko po yung kaldero, pumasok na naman ako. Hindi na pala po ako nagkasya. Okay din. Tapos sabi ko, inalis ko po yung tsinelas ko. Sabi ko, isa na lang.
isa na lang. Sabi ko, isa na. May tinanggal po ako, pero yung kalahati po, yung maliit lang po talaga yung lababo, Pastor. Kahit ako, hindi ko po ma-imagine na nagkasya po ako doon. Oo. Pagpasok ko, nandyan na yung sabi pumasok na ako. Nagkasya po ako, dala ko yung nakabaluktot po talaga ako. Hindi ko po ma-imagine kung ano yung baluktot na ginawa ko doon. Grabe. Tapos, sabi ko, hindi ko alam, nakabaluktot na po. Hawak-hawak ko pa yung yung sandals ko na may takong tumutusok sa noo ko. Nagano ko, aram ko. Ang init po doon sa loob, August po kasi yun, summer. Summer po dito yun. Tapos hanggang sa narinig ko na sila, sabi ko, hindi ko na, naranasan ko po na mawala na po ng hininga sa loob ng lababo. Oh. Kasi 3 hours po ako doon. Sa init? O 3 oras? Opo. Wow. Tapos baluktot po ako, namamanid na po yung buong katawan ko. Oo. Tapos ang ginawa ko po, yung bibig ko po, inilabas ko sa butas. Huminga ako. Tapos sabi ko, Lord, abang nandun po ako, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin, hindi ko na po kaya. So, binuksan ko po yung binuksan ko yung aparador, yung pinto ng lababo. Meron po sumipa. Huwag mong buksan, nandito sila. So, nakahinga po ako ulit. May nagligtas din sa'yo. Opo, may tao doon. Sino nandito? Nagulat sila. Wala po, may alam pala na nandun ako sa loob. Wow. Sabi ko, basta dasal ko, Lord, nanginginig po ako doon, Lord, tulungan mo ko, Lord, nanginginig po yung buong katawan ko. So, lalabas ka na sana, pero may nagsipa na huwag kang lumabas. Opo, susuko na po sana ako. Susuko na, okay. Akala ko sa TV lang yan napapanood. Oo, akala ko rin. Totoo pala yan. Sabi ni Bim Bim, ang TNT naman daw sa kanya. Una, ang TNT tago ng tago. Pangalawa, yung TNT takbo ng takbo. Pangatlong TNT, takot na takot. Ang daming TNT. Ang daming Nakasuputin po yan lahat. Takbo ng takbo. Yung una naman po, police naman po ang mabul sa akin. Ang ginawa ko naman po, at tapos din yung nakalabas na po ako, hindi po nila ako nalabas doon sa lababo. Hindi na po ako nakalabas dahil di ko na po maigalaw yung katawan ko. Nung umalis na po yung mga immigration, sumigaw na ako, tulungan nyo ko. Hinila po nila ako doon sa lababo dahil hindi ko na po maigalaw yung buong katawan ko. Na uwa po ako, sabi ko, tubig. Nanigas Tapos nung paglabas ko po, ang sinigaw po ng mga tao doon sa akin, nakaabang sila kasi nung inanap na po nila ako, marami pong mga marites doon sa labas doon. Sabi nila na, tinawag po nila akong, survivor. Wow. The legend. Tinawag po nila ako doon The Legend. The legend. Kasi po, 3 hours. amin po kami doon, Pastora, ako lang po ang hindi nahuli. Lahat po ng mga kaibigan ko nahuli. Lahat po sila nahuli. Ako po ang naiwan. Oo, tapos biglang to make the story short, Pastora, to make the story short, nakapag-asawa ka. Sandali, huwag ka munang to make the story short. Okay. Kasi may sumasagot Okay. Hindi ka lang nag-iisa. Sabi niya, oy, ako din. Sabi ni Vim Bibar Baluyot, oy, ako din po. Muntik na akong mag-Japan noon. Dahil sa hirap ng buhay, dumaan na po ako ng training kasi nag-apply ako sana bilang singer. Pero salamat sa Diyos, iningatan ako. Hindi niloob ng Diyos na matuloy ako. Ang ginawa ni Lord, namagaan pa ako. Kaya pinull out ako doon sa training. Inuwi ako ng tita sa bahay niya. At ang sabi ng tita ko, anak, hindi mo ba nakikita hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo? Dahil siya ang nagbigay ng talento sa iyo, sa kanya mo yan gamitin at purihin ang Diyos. Iniligtas ako ng Diyos doon. Amen. Salamat sa panalangin ng lola din namin at sa buhay ng tita ko. Wow! Naniniwala ako mga ka-daily life sharing, ito naman hindi lang kwento ng Japan. Ito ay kwento ng lahat ng mga nakaranas ng tago ng tago, takbo ng takbo, takot na takot, iisa lang. Dahil sa kahirapan. Yun, kahirapan. Yan ang kwento niya. Kahirapan ang nagtulak. Bakit kailangan gawin yun? Oo, may panibagong TNT. Ang tatalino, ang tataba ng utak ninyo. At sabi ni Pastora Sally, timing na timing ang TNT. Timing na timing ang lababo. Eto na naman, sabi ni Pastora Reyna, TNT, tunay na tagumpay. Si Ate Ayumi. Wow! Praise the Lord.
Pastora, kasi sila nangarap talaga ng isang pagbabago. Tama. Kaya kailangan nilang magtago. Maaaring mali sa kanilang, sa context ng government. Pero mapansin mo, dahil gusto nilang yakapin, magbago ang buhay ko, magbago ang buhay ko. Yan. Oo. Magbago ang buhay ko sa tamang pagbabago. Maayos ang buhay ko, pero maayos ang buhay ko, maayos ang buhay ko. Yan yung kanilang yakap ng pagbabago. May tama na. Di ba TNT yun? Tama na. Oh, tama na. Nako, Magbabago mga na yan. ka-daily life sharing. Kinabahan ba kayo? Sabi ni Pastora Erica, kinabahan. Akala daw niya, nanonood siya ng pelikula eh. Real life talk, ito nga ang ating programa. Okay. Okay. Inhale muna tayo. Inhale. Exhale, Pastor Dong. Amin si Brother Roger Pabon sa atin dito. Oo nga. Hallelujah. Oh, kasi Purihin ang entertainer Panginoon. din yan eh. Oh, sabi ni Pastora Marilu Lopez, TNT. Tapat na tapat. O yan. Tapat na tapat magbago buhay. Tapat na tapat magbago ang buhay. Amen. Dahil kung doon lang sila sa nabotas, sa context niya, sabi niya kanina, doon lang din ako matatapos ng ganitong buhay. Wow. Ako din may TNT, Pastor. Ano? TNT. Tunay na tinawid. Oo, tunay na tinawid. Ang sabi ni Pastor Samuel sa Amerika, ang pamagat daw dapat natin ngayon ay dahil sa datong. Oo. Ay, nako. Di madali, alam mo, alam mo, minsan yung, ikaw kasi ang nandoon sa pugon, di ba? Ikaw ang nasalang. Sa kami, parang kami ngayon ang nanonood. Tagapanood sa buhay mo. Kumbaga, alam natin ang Diyos nanonood sa atin, nakatunghay sa atin. Nakatunghay lahat din sa atin siya. Ang audience dito, una ay Diyos, sunod yung mga taong importante sa'yo, mga pamilya mo. Kumusta na kaya si Ayumi? Anong ganito, ganyan, biglang ganyan. Di ba? Ang hirap intindihin. Pero ito yung meaning niyan eh. Sa Romans 15 verse 4, yung binasa ko kanina, di ba? Na yung mga pangyayari sa buhay, anumang nasa kasulatan noon pang una, ay nasulat sa ikatuto natin. Wow. Upang sa pamamagitan ng mga pagtitiis at pagpapalakas loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Aking gustong tumbukin ng pastora kasi oras natin din eh. Ano ba? Gustuin man nating humaba. Paano mo nang dumating na si Marcelo, Salamat. Sandali, wala muna. Pastor, sandali. Kasi masaya tong sinabi ni Lea Punsyog. Retired na pulis ito eh, ha? Okay. Hindi ka nahuli, retired na eh. Sabi niya, TNT! Ano ka ma? Tano? Tawa ng tawa. Nanonood siya. Tawa ng tawa. Sabi ni Jenica, Pastor, ang dapat ay Lababo Legend. O, di ba? Lababo Legend. Ito ang masaya dito. Okay, tunay na itinawid ka ng Panginoon. So, let the love begin. Na-inlove ka ba kaagad kay Marcelo? Opo. Uy! Na-inlove ka kaagad? Pakita mo ang picture nito si Marcelo. Na-inlove ka kaagad sa isang Brazilian? Ba't hindi sa Pinoy? Ba't Brazilian? Ay, yun po yung binigay ni Lord eh. Binigay ni Lord. Galing. Oo, di ba? Meron pong Pinoy, kaya lang ayaw po ng Lola nga. Ayaw na Ayaw naman na nila. Lola. Talaga to si Lola. Ayaw sa nabotas. Ayaw sa Pinoy. Ngayon ang gusto niya kay Marcelo. Kaya ano? Niyakap niya ang pagbabago. Oo, ano? Huwag mong kinukuha. Okay, sige. Ano? Pastor ba? Magpaparto bukas yan. Huwag mo tapusin. Tama na yung Tanungin ko, ano tawag nito? Ano ang nakita mo kay Marcelo? Ayun. Yung una po kasi, ano po siya ano po yan, palabiro, masarap kasama. Yung dadalhin ka niya, yung lagi ka niya mapapatawa. Siyempre, bilang, ako lang po kasi wala po akong pamilya dito sa Japan. Okay. Tapos, wala rin akong mga kaibigan. Siyempre nga po, TNT. Diba? TNT po, magjawa pa lang po kami. TNT pa po ako noon. Si Marcelo po, mahilig po yan sa adventure.
Opo, tapos yung sasama ka niya kung saan-saan. Siyempre ako, sabik po ako sa gala kasi hindi po kami pinapayagan lumabas nung amo namin. Tumatakas din po ako talaga. No, pa talaga takas ka pa din. At ngayon, ang dahil sa pag-ibig, tumakas ka. Sabi ni Bimay White Reyes, pogi po kasi si Bayaw. Mukha ni Derek Ramsey. Sino ba yun? Ayan o. Ang sabi ni Pastor Erica, ang TNT sa kanya ay training na training. Wow! Ang galing. Oh, sige. Nakita mo ang pogi. Na-inlove ka. Tapos yun po, na-inlove ako. Una pa lang pong kita ko sa kanya, siyempre, tsaka po ang mga Brazilian po, malalambing. Yeah. Malalambing po sila. Parang Pilipino din. Tapos, opo. Parang mas malambing sila yun. Minsan na sobrang lambing. Malambing po sila. Malambing po sila. Tapos syempre pogi pa. Syempre, sino pong hindi fan sa pogi, di ba? Nakilala ko po si Marcelo noon. 23 pa lang po siya. 23 years old. Ikaw? Ako po 18. Kaya talagang yung kabataan. Nakilala ko rin po siya noon. Payat pa din po ako noon. Talaga. Dalaga pa po ako. Tapos yun, nainlove ako sa kanya. Nag-ano po kami yan nag-challenge kami. Sabi niya pa sa akin, sige, kung sinong unang ma-inlove, sabi niya. Nagtanong pa siya, nag-challenge pa kami noon. Kung sino ma-inlove, magsasabi ng totoo. Kuya, pasyal-pasyal muna kami, siguro ng relasyon, ganyan. Pero una pa lang po, tinamaan na ako ni Kupi. Kupido. Ay, teka, may bagong TNT. Tumibok na po ang puso. Tumibok na. Tapos, ayun, tapos pasaway nga din. Hanggang sa palabarkada po siya nung time na yun Hindi po ba siya nalang magkwento na pag na-interview niyo po siya? Sige. Paano ko kayang i-interview ng Brazilian? Tuturuan kita mag-interview. Galing. Gaano katagal yung naging relationship ninyo bago kayo ikasal? 3 years po. 3 years. Okay. So, ilang taong ka nung nanganak sa panganay? 23 po. Saktong-sakto. So, 5 years ang age gap ninyong dalawa. Opo. Oo. Anong pagkakaiba? May tanong ako, Ayumi. Nung mag-asawa na kayo, kasi magkaiba naman ang kultura ng Pilipino sa Brazilian. So, paano kayong, Paano nag-match? yung kultura. Ano yung pagkakaiba ng nakita mo kultura nila at kultura natin? Parang parehas din po yung kultura nila sa atin Malalaman din po sila, malambing din po. Kaya sabi nila parehas ng ugali po ng Pilipino. Opo. Ang sa kanila, halos po parehas lang po. Kasi Espanyol din sila di ba? Wow. Opo. Espanyol yan So, hindi ka nahirapang mag-adjust? Hindi din po. Kasi nung nakilala ko po siya, ang usap, hindi po ako marunong mag-Portuguese, hindi po ako marunong mag-Japanese. Taglish lang po, Taglish. Barok pa. Opo, ang usapan namin po for language din, pinagsasama-sama, mix po yun. Tapos kinakausap niya po ako ng Portuguese kahit di ko po naiintindihan. Wow. Basta siya, tapos nagtatry siya na Taglish. Marunong pa siya, magaling po siya makipag-connect ng makipag-usap Tapos hanggang nung nagsama na kami, puro Portuguese na yung sinasabi niya sa akin kahit, sabi ko, ito kaya yung sinasabi nito. Hanggang sa magtutugma na lang po, na yung iniisip ko sa sinasabi niya,
sabi ko, magtatanong po ako, hindi ko pa rin magtatanong po ako sa mga kaibigan ko na Brazil. Oo. Yung mga marunong mag-Japanese na konti, or ta-translate ko. Oo. Doon sabi ko, tama nga. Tama nga yung naiisip ko na sinasabi niya. Wow. Opo. Kaya ka natutong mag-Portuguese. Natuto po ako mag-Portuguese yun. Kasi nga po, ayoko po yung kasama niya po yung mga Brazil, di ba? Yung mga Brazil, wala pa ako naiintindihan. So sabi ko, parang ano kaya pinag-uusapan itong mga babae yata Na-curious po ako. Yun. Sabi ko, teka lang. Ayun, sabi ko, teka lang. Mapag-a-arrive. Yung tenga ko po bukas, habang nagkukwentuhan sila. Tapos yun nga, hindi nga po ako nagkamali. Yun na talaga pinag-uusapan nila. Parang Pilipino din. Opo. Tapos hanggang sa syempre magkasama kami. Ayun nga, pinag-uusapan nila. Hindi siya nakakalusot sa akin. Ay, nako, may Ayumi, may panibagong TNT, makasingit. Sabi ng panibagong TNT ni Nanay Carol Astor, TNT, tinamaan na talaga. Tama talaga po to. Sabi ni Laya Punsyon, tusok na ang puso. Nahuli na ang puso ni Ayumi. Wow, so ibig sabihin doon sa language, tinuruan mo yung sarili mo na maintindihan siya. At tinuruan mo yung sarili mo na magsalita ng pagiging Portuguese. Opo, kasi syempre may ginagawa siyang hindi maganda. Ayaw niya po na nagugulat na siya, natututo na ako. Nagtatanong ako sa kanya, binabalik niya yung tanong niya sa akin. Ayaw niya na makatuto ako. Syempre, mga kasama yung mga kaibigan niya, ayaw niya po na matuto ako nung una, kahit ang tawag daw, magtatanong ako sa kanya, hindi niya po ako sasagutin. Babalik niya sa akin yung tanong, hanggang sa hindi niya masagot. Sabi ko, wag na nga lang, ako na lang bahala sa sarili ko. Wow. Kaya na Tapos kinakausap niya ako, di ba nakakaintindi ka? Di ba naiintindihan mo? Sabi ko, kagayon ako sa kanya, hindi niya alam na marami na akong alam. Galing. Matalino, mga ka-daily life sharing. Kaya pala sinabing legend. Praise God. So, gaano ka katagal na naging fluent bago ka naging fluent magsalita ng Portuguese? Siguro po nung talaga na kami, nag-usap na kami, yung nagkaalaman na siguro after 2 years, 3 years, mga ganun po. 3 to 4 years. Wow. Ganyan sa katalino. Oo, ganyan ang kayamanan na nilagay ng Panginoon. Talaga. Kasi nung nandun tayo, ang galing niya mag-Japanese. Oo nga. At Portuguese, hindi ko nga alam At kung saka mag-Portuguese. Hindi ko nga alam narinig ko. Hindi ko nga alam kung siya'y naghahapon o nagpo-Portuguese eh. Nalilita na ako sa kanya. Kasi madali. Ang galing nga naman. Kasi hindi natin halos alam ang pagkakaiba ng Japanese at Portuguese eh. May kasunod akong tanong. Una ay tanong ni Pastor, ilan daw po ang anak ninyo? 3 po. Wow, ang gaganda. Ilang taon na po sila ngayon? Yung panganay ko po, going to 17 po. Yung pangalawa is 13. At yung bunso po is 9 years old. Wow, makikita niyo po ang mga pictures nila. Praise At God. ang babae, isang lalaki. Ayun, si David. Sabi ni Pastor Erica, pag-ibig, kapag ikaw ay tinamaan, kahit anong lengguwahe, kayang aralin. Aralin niya. Talaga naman pag-ibig. Dalaga pa yung nagsasabi nun, mukhang gusto mag-aaral ng ibang lengguwahe nito Ay, nako. Ngayon, ang kasunod kong tanong, yung pagpapalaki ng anak. Yung pagpapalaki niyo ng anak, isang Pilipino, isang Portuguese, pareho din ba ng pagpapalaki? Yan po ako hanga sa asawa ko, Pastora. Oo, maano siya eh. Opo. Sobra po siyang maalalahanin po sa mga bata. Wow. Mas po siya sa mga anak ko, Malambing. mahigpit siya. Pero pag maluwag, kumbaga parang humingi ng yung mga anak ko, sa kanya po talaga. Oh. Siya po yung mas nakakausap ng mga anak ko kaysa sa akin. Ang galing ni Daddy. Opo. Po siya, all around po siya. Wow. Galing. Galing. Pinagpala sa Yumi. Yan po yung rin na gusto ko sa kanya kasi sa
Sa totoo lang po, sa kanya po ako natuto magluto. Oy! Oh, ganon? Oh no! Talaga? I think Marcelo Kaya pala Nakashima is... Wait. Marcelo Nakashima is online. Nanonood po siya. Nanonood Sabi na. natin, Chiamo be, I love you, my love. Kaya pala nung dumating kami, si Marcelo agad nagluluto. Magaling. Sa kanya ka natutong magluto? Sa kanya ka natutong magluto? Opo. Bakit hindi ka na magluto? Hindi kasi nga po, di ba sa Pilipinas po kami makalola. Ang natutunan ko lang po talaga dahil yung pinupupukpuk ako ng lola para matuto pa ako magluto ng sinigang. Okay. Tapos, syempre, lagi pa wala sa bahay. Tapos, yung time na po yun, meron po kami kasing katulong sa bahay. Sila po yung lagi nagluluto. Okay. Tapos, lola, yan. Meron po kaming katulong dati, kasama sa bahay. Tapos, yun, tas lagi po ako wala sa bahay. Lagi po ako nagdo-dorm. Talaga. Tapos, laging kain sa labas. Galabanting! Sabi ni Marcelo, loving. Ang haba! Ang haba ng hair! Talaga ni Marcelo. Love na love talaga! Ang natutuwa ko kay Marcelo, natutong magtagalog. Inaral ka din niya. Inaral ni Marcelo. Paano mo din siya tinuruan pag-Tagalog? Hindi, kasi ano po si Marcelo po, bago niya po ako nakilala, meron po siya dating, hindi po sila kasal. Okay. Mas Marcelo po, meron po siya isang anak pa na Pilipina. Okay. Pilipina. Marunong na po siya mag-Tagalog, tsaka English, pero konti. Konti-konti. Kaya po yung usap namin mix. Opo, nakilala ko po si Marcelo, meron po siyang anak na, ilang taon na ba yun siya? Mga 22 years old na po siya ngayon, babae po, si Casey. Okay. Kaya marunong siya Taga-ano po mag-Tagalog. lang, taga-Laguna po sila. Pero okay naman po kami kasi yung pag-uwi po kami ng Pilipinas, nag-uusap po kami, tapos yung bata, sa akin naman po, wala po kaming problema. Talaga, sumasagot na si Pastora Chacha. Bom dia, Marcelo Nakashima. Bom dia. Maliban sa pagluluto, ano pa ang itinuro ni Marcelo sa'yo? Ang ano po niya talaga, paglilinis po ng bahay. Oo nga. Napakalinis. Magluto, maglinis. Sinop naman. Yan po. Ako, marunong na po ako maglinis ng bahay, pero si Marcelo po, maano po siya, yung ano yun, maano siya. Organized. Talagang as in, kapag tabingi po yung hindi diretso niya po yun. Organized na organized. Ayos niya po yan. Organized. Oo. Ma-organize po siya. Opo. Galing ni Marcelo. Kasi ang gagawin po niyan, di ba yung mga, halimbawa, sa lababo tayo, ayaw mo po ng kalat-kalat. Yung iba-iba yung nakalagay. Pag kaldero-kaldero lang, kailangan po sunod-sunod yung laki nun. Ganun po siya. Tumatawa siya. Tumatawa yung asawa mo. Magluto, maglinis, maglaba. Marunong ka ba? Yes po! Tinuruan ka ba niya maglaba o ikaw nang marunong maglaba? Marunong na po ako. Maglaba. Yan. Opo, ako po kusot. Dito po, di ba, washing lang. Kaya po madali lang po dito. Automatic po kasi yung washing machine. Automatic. Pero marunong na po ako maglaba sa Pilipinas pa lang po. Lampe sa mga kapatid ko, mga lalaki. Kami po naglalaba yan. Okay, ano na yun? Mani na lang yun, mani na lang. Praise God. Nakakatuwa naman. So, kapatid, ano pa, maliban sa mga yan, ano ang pinakamagandang katangian ni Marcelo na lalo kang nadikit, lalong tumibay ang covenant ninyo sa isa't isa? Ayun po, siguro yung, dahil sa kaibigan niya mga Brazilian din, na may nag-aya po sa akin, na pumunta po kami ng church. Oh. Opo,
So, yung pagpunta po namin ng church noon, kumbaga parang pabisi-bisita lang po kami. Bisita lang po kami, attend kami ng church, after 1 month, balik na naman. Bali, na-invite po kami sa church dito, 2010. Oh, 16 years. Pero, hindi, yung pabalik-balik kami, pupunta, hindi. Ganun kasi, ako love ko, hindi ko naman sila maiintindihan. Lalo, mga Bible, hindi naman din po ako lumaki din sa church. Kinasama po kami dati ng lola sa Quiapo. Tapos dyan sa may San Roque. Pero doon lang kami sa labas ng simbahan. Tapos lulod lang ako saglit. Yung talagang hindi po ako natutok. Hindi po talaga ako sa church, namulat. Pero ang lola, talagang siya, parang devoto. Opo. So, nung Simula napunta ka na sa po. church, kailan kayo napunta ng simbahan na masabi mo, fully, tinanggap na ninyong mag-asawa? O sabay ba kayong mag-asawa na na-born again? Sabay po. Sabay po kami. Opo, sabay po kami. Sabay po kami sa lahat ng laban. Wow, galing. Ano po yun? 2020. After 10 years. 2019 po. During na po yun, pandemic na po yun. Pandemic na po yun kasi nagse-seller po ako. Tapos nung in-invite nga po kami ng kaibigan namin, pumupunta-punta kami hanggang sa one time, yung hindi pa namin masyadong siniseryoso. Then one time, siguro time na, kinausap na siya ni Lord. Ako din, meron na po ako na nun. Meron na po ako na nararamdaman nun na talagang gusto ko nang ituloy kasi dahil nga po sa, syempre yung asawa ko, parang naging pasaway din po talaga siya. Nalulong po sa bisyo din yan. At naging pasaway po yung asawa ko. So, sinuko ko po siya. Hindi niya po alam yon na one time, sinuko ko siya kay Lord. Sabi ko, hindi ko na po kaya. Yung time na talagang susuko na ako, ayoko na. Kasi lagi na lang ganon, di ba? Mas inuuna yung barkada. One time po, sabi ko, hindi ko na kaya to. Pumasok po ako sa kwarto ko. Tumuhod po ako. Inaas ko po yung 2 kamay ko. Lord, ikaw na po. Hindi ko na po kaya. Umiyak ako ng umiyak sa kanya. Kasi wala po akong takbuhan eh. Wala nga po akong pamilya dito eh. Hindi rin po alam ng pamilya ko yung mga nangyayari sa akin dito. Yun, naranasan ko rin po dito na disgrasya po kami ni Marcelo. Nabangga po yung sasakyan namin. Pero thanks God, kasi durog yung sasakyan namin. Pero ako po, galos lang po dito yung naramdam na ko. Galos lang po rito. Tapos si Marcelo, nakatulog po siya ng seconds. Ginising po siya. Tapos hanggang sa, bali pala, pangalawang buhay ko na rin po ito. Pangalawa, pangatlo, marami na po akong beses naliligtas ni Lord. Sa mga aksidente, ayan. Tapos yan sa mga talagang, iniingatan niya talaga ako. Wow. Amen. Tapos yun na nga po na, asa na po tayo? Kalimutan Sa church ko, sorry. na. Sa church na. Ayun, nasa church na tayo. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko na po kaya. Sabi ko, baguhin niyo po yung asawa ko. Sabi ko, humingi ako sa'yo ng ako dahil hindi ko na po kaya. Tapos yung one time na, bigla na lang po, syempre sabi nila, kapag lahat ng luha mo, lahat ng luha na bumabagsak sa mata mo, nakikita ng Panginoon yan. Naririnig niya lahat. Ang akala natin hindi tayo napapakinggan ng Panginoon. Pero pag lumuha ka sa Kanya, yung buong puso mo na susuko ka sa Kanya, isusuko mo yung lahat sa Kanya. Papakinggan ka talaga niya. Amen. So sabi ko, Lord, hindi ko na po kaya. Yung time na yun na pumunta kami ng church, meron pong pastor doon na galing Brazil. Sabi niya ganon, sabi niya, merong tao rito, ano po yun pastor po siya, prophet po yun. Pastor Brazil, sabi niya, merong isang tao rito na hindi ko alam na gustong isuko yung buhay. Ganyan sabi sa kanya, meron na pong mga lumapit. Kung sino yung gustong isuko yung buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, lumapit dito. Tapos yung iba naglapitan na po. Tapos sabi niya, ayoko dahil maano po nga, ma-pride, di ba? Hindi, ayaw niya. Tapos yung pag ganyan sa kanya, tinuro siya, magkahawak kami ng kamay.
ikaw. Tapos marami na sinabi sa kanya, ikaw, may nanansak sa buhay mo, ganyan. Marami na pong sinabi sa kanya, biglang tumulo yung luha niya. Wow. Yung tumulo yung luha niya talaga, yung napihit yung puso niya talagang napihit po yung puso niya. Na sabi ko, thank you Lord. Tapos yun na po yung umpisa na, lagi na po kami nag-charge. Wow. Tapos dumating po yung encounter. Yeah. Meron po kasi ginaganap dito na encounter. 3 days po yun encounter 3 days. So, doon po ako din na din na pihit. Doon talaga yung doon ko naramdaman sir, ayaw ko pa po talaga pumunta doon nung first time ko. Kasi sabi ko, ba't ako pupunta roon hindi naman ko maiintindihan. Sabi ko sa church, okay lang. Sabi, try mo lang, inaya po ko ng mga Brazilian, na try mo lang, ganyan. Tapos sabi ko, parang ayoko. Tingnan mo, talaga ng kalaban. Talagang pag gusto ka talaga niyang, tutulan, na hadlangan. Oo. Nung papunta na po kami sa encounter nung first time ko 2021 po yun. 2021. So, susunduin ko po yung kasi malaki po yung sasakyan na nagamit ko na, susunduin ko po yung mga babae. Puro mga babae po kami noon. Si Marcelo, yung mga nauna po yung mga lalaki. Tapos kami lang po sumunod, after the next week, mga babae naman po. Tapos susunduin ko po yung mga babae. Alam niyo po, yung sasakyan ko po nabangga. Oh? Yung may hinihintay po ako na mga babae, yung sasakyan ko po, atras sana ako dahil may hintay ako. Yung pintuan po, sumabit. Sumabit po sa may waiting shed. Sabi nga, talagang pinipigilan po talaga ako pumunta ng kalaban na ma-encounter ko si Lord sa lugar na yon. Tapos si Marcelo niya, kabibili lang po yung sasakyan nun. Sabi ni Marcelo, ngayon, sabi ko, ayoko nang tumuloy, sabi ko. Ayoko nang tumuloy. Tapos sabi sa akin, Marcelo, hindi, kumalma siyang bigla, may kausap siya, na kumalma siyang bigla. Na sabi, sige na, tumuloy ka na. Sabi kasi ng kaibigan niya, wala to. Aayusin natin to, wala to, ganyan. Nung pagkakita niya, hindi na po talaga masara yung pintuan. Talagang sira po talaga. Dahil umangat ako, binuhat ng waiting shed yung yung sasakyan. Sabi niya, pagkita niya, pero nandun na po ako noon. So yung time na po yun na pumunta ako ng encounter, nag-yosi po ako noon. Kasi nag-yosi pa ako noon. Meron akong, tawag dito, pagdating ko roon, natetense ako kasi nga kinakabahan ako kung ano mangyayari doon, kung yung nangyari sa sasakyan, yun po yung inaalala ko Dahil pag-aawalan talaga namin mag-asawa. Kumbaga parang syempre, hindi mo pa alam, dahil dito sana hindi na lang ako pumunta, sana yung mga ganun po, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano yung plano ni Lord. Ba't kasi ako pumunta rito, ba't ganyan? Pero sabi niya, kalma ka lang, sige lang, go ka lang. Sabi ko, ayoko na po mag-drive. Yung si Thais, yung asawa ni Tony, siya po yung nag-drive. Napapunta ron, almost 2 hours po ang biyahe nun. Tapos yung time na encounter, dun ko po talaga na ramdaman yung presence ni God. Wow. Dun ko po, sabi ko kasi, naalala ko, sabi ko sa nanay nun, saan kayo pupunta, ganyan, sabi niya, sa church, tapos sabi ko gano'n, sabi niya, sige, sabi ko, kasi gusto ko hanapin yung sarili ko. Natandaan ko po yung sagot ko sa kanya Gusto ko hanapin yung sarili ko, pero, hindi ko po alam yun, natandaan ko na lang po na yun, na yung na-encounter ko na si Lord, na yung pala yung ibig sabihin na, hanapin ko yung sarili ko, dahil kahit tayo po pala, hindi po talaga natin, meron po talaga tayo na hindi ko pala kilala yung sarili ko kung sino ako. Wow. Doon ko po nakilala, doon sa encounter na yon, doon po pinakita ni Lord sa akin na ikaw to, ganyan ka, yun po yung sinabi niya sa akin. Kasi meron po na tao na, wala naman akong ginagawang masama, wala naman akong tinatapakan tao, wala naman akong ganyan. Di ba? So masasabi mo, Ate Ayumi, yung 3 days na yon ay complete surrender mo talaga sa Panginoon? Opo. May nag-comment dito, sabi niya, watching from Japan, salamat sa Diyos, at may taong nakapagdala sa amin sa church ng Nisyo. Wow. Praise God. Hallelujah. Okay. Ate Ayumi, ipaparto natin bukas ito, no? Gusto ko lang
marinig mula sa iyo yung ano yung hindi mo makakalimutan nung during ng encounter na yon. Ano hindi mo makakalimutan sinabi ng Diyos sa iyo na nagsabi at nasabi mo sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. At nasabi mo na you embrace change na talaga. Yun sinabi po ni Lord sa akin na kung hindi mo ibibigay yung buhay mo sa akin, mapapahamak ka. Oh. Opo. Kumbaga parang mawawalan din ang saysay yung buhay mo. Yun po yung ano niya sa akin. Ang galing ni Lord. Tindi Napakabuti talaga. ko ng Panginoon. Sobrang yung pagbabago ng buhay na ginawa niya sa 3 days. And doon ko po siya nakilala na pinakita niya sa akin na kung sino ako, ikaw, ito, ganyan ka. Na yung akala ko po na yung magdadasal ka lang po. Magdadasal ka lang po na Lord, sorry. Lord, sorry. Tapos papatawarin ka na. Ala ko po ganun. Yung pupunta ka lang ng church, okay na lahat. Maintindihan ka na ni Lord. Oh. Pero imagine, sabi ko, 3 days, parang alam niyo, Pastor, parang ayoko na pong bumalik sa bahay no 3 days. Gusto ko dun ko na lang. Kasi sabi ko sa kanya, Lord, humingi din ako ng ano, sabi ko, nahihirapan ako sa buhay ko, ganyan. Sabi ko, Lord, pwedeng, kung nandito ka po, sabi ko, payakap naman po. Sabi ko sa kanya. Grabe. Sabi ko, yakapin mo ako. Alam niyo po, merong tao na ginamit. May yumakap sa akin. Oh. Doon, naramdaman ko si Lord. Kasi walang nakakaalam, na nagpaparay ako doon. Sabi ko, Lord, hindi ko na kinakaya mag-isa. Hindi ko na kinakaya mag-isa rito. Sabi ko, lahat sinusuko ko sa'yo na ganito pala ako. Humiya ako ng tawad sa mga ginawa ko. Hallelujah. Mga ginawa ko na hindi ko nalalaman. Yung mga akala ko na humingi lang ako ng tawad sa'yo na ganito na akala ko na pagsisilbihan na kita. Akala ko ito na yung yung way para yung dati kala ko yun nakilala na kita. Pero hindi po pala yun. Yung makikilala mo pa pala po si Lord. Sinasabi nila na, kilala ko si Lord, pero nakikilala mo po pala si Lord kapag alam mo po yung salita niya. Doon mo po pala first. Galing. Kasi sabi niya, siya yung ama. Paano, di ba ang sabi nila, paano natin mararamdaman si Lord kasi hindi naman natin siya nakikita? Oo. So sa pamamagitan po na pagbabasa, nag-start po ako magbasa ng Bible. Tapos doon, habang nagbabasa po ako ng Bible, hindi ko na alam na tumutulo na yung luha ko. Yung una hindi ko po naiintindihan. So marami po tayong hindi maintindihan sa Bible. Kapag binabasa mo lang, kailangan po natin din makinig. Wow. Galing. Kaya po kailangan natin na pumunta ng church. Hallelujah. Sa pamamagitan po nun, maintindihan po natin kung ano po yung nilalaman ng Bible. Yes. Kasi kung babasahin lang po natin ng dire-diretso, wala po talaga tayong maintindihan. Amen. Kaya di ba sabi nila, nagbabasa naman ako ng nagbabasa, ba't hindi ko maintindihan ang lalalim ng mga salita? Ganyan din po ako po. Wala po akong naintindihan, sabi nung kaibigan ko, basta diretso mo lang yung pagbabasa, may maintindihan ka. Binasa ko po ng binasa Genesis, wala po talaga ako naintindihan. Basta unahin mo sa Genesis, ganyan, wala po talaga ako naintindihan. Amen. Pero bawat preaching po nila pastor, doon ko po, yung kahit Portuguese, sabi ko hindi ko maiintindihan. Pero sabi, hindi po talaga natin maiintindihan kung hindi po natin makikilala ang Holy Spirit. Wow. Dahil siya po yung kumakausap sa atin, siya po yung nagpapaintindi sa atin. Amen. So, sabi, sa Diyos. humingi po ako ng tulong sa Holy Spirit. Holy Spirit, Lord, gusto ko pong mapakinggan. Gusto ko pong maintindihan kung ano yung gusto mo po sa buhay, ano po yung kalooban mo. Amen. Sabi ko, ipaintindi mo po lahat sa akin. Hindi ko po maintindihan kung ano ibig sabihin nila, pero ipaintindi mo po sa akin. Kausapin mo po ako. Lagi po yun yung gano'n na inihiling ko po sa kanya. Wow, Ate Ayumi.
Napakaganda ng kwento mo. Pwede naman nating ituloy. Bukas ito, meron kasing nais bumati sa iyo. Gabi, pakiplay mo nga. Salamat sa Diyos sa buhay na bigay sa atin. At sa iyo, Bebe, aking anak. Salamat din dahil nakilala ko si Kristo. Jesus, dyan sa Japan, pamamagitan mo at ngayon born again na din ako. Nakita ko ang napakalaki pagbabago mo. Nakatawid ka sa maraming bagyo at pagsubok. Pinagpala ka ng asawa, si Marcelo at 3 matatalinong anak. Magpatuloy ka sa iyong paglilingkod. Mahal na mahal kita kasama ng iyong mga kapatid. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Galing nanay. Anong mensahe mo kay Nanay Ayumi? Yeah. Galing ni nanay. Hallelujah. Pastora, Oh. naalala mo yung sinabi mo, di ba, dati? At sa'yo lang ako nagsusumbong. Ano ba yung sinabi ko? Wala na akong maalala. Nasabi ko, gusto ko madala si nanay, di ba? Gusto makilala niya si Lord. Ang galing. Pero sabi ko, di ba, ang hirap? Oo. Kasi nga, syempre, yung mga nanay, iba kala nila pag nanay. Mahirap po para sa akin kasi, wala naman kaming banding ng nanay sa ganyan. Oo. Wala kaming relasyon bilang nanay, bilang anak na yun talagang, nag-usap kami puso sa puso. Wala po kaming relasyon. Kasi, nay, sorry yung natatandaan ko kasi dati, yung bubungangaan ka lang, papagalitan ka, pag may mali. Yun po kasi yung yung relasyon na yung bata ako. Yun yung relasyon na ko sa nanay. Kasi nga sabi ko, hindi ko matandaan yung bata pa ko. Pero ang natatandaan ko po kasi, nung namulat na yung mata ko, yung lola na nang nag-alaga, yun na po yung Pero yung nanay, namulat na yung mata ko kasi ang nanay din, naligaw din siya ng landas. So, hindi ko po siya nakakausap nung puso sa puso bilang kahit yung meron kang gusto sabihin, naghanap ka ng magulang na mapagsasabihan mo, wala po talaga ako nun. Kahit sa lola. Pero kasi, ang lola nga, inaano kami sa mga financial, ganyan. Pero siyempre bilang anak, naghahanap ka mag-aalaga ng isang magulang na masasabihan mo, na sama na loob mo, makakwentuhan mo. Tapos, ang ginawa ko noon, nag-ingi din po ako ng advice noon kila Pastor Daniel, na sabi ko, kasi nung bago po pumuntang nanay dito, hindi kami nag-usap. Meron kami nagka-problema kami. Tapos nag-ano po kay Pastor Daniel, sabi niya gano'n. In-advise niya ako na basta mag-pray ka lang, ganyan. Sabi niya, mag-pray ka lang. Ang ginawa ko po noon, sinabi po niya, mag-fasting ka, mag-prayer ka. 1 linggo kasi nung time na yun ang topic po nun is fasting 7 days. Meron pong na 7 days eh. Nung sabi ni Pastor, narinig mo yung preaching kanina, sabi niya, baka para sa'yo yun. Sabi niya, mag-ano ka ng fasting ka 7 days. Okay. 7 days. Ito na po yung asawa ko. Hello, Marcelo! 7 days. Tapos, Hello! So Pagsalitain mo naman. So handsome, yeah? Hi! kasi. Please say something. Say something. Hi everyone. Boa tarde. Boa tarde. Português. Tudo bem? Aqui. Português. Todo mundo acha que é Angelita, Erika. Tudo bem com vocês? É que eu vi você chorando, eu não aguento. Nakita daw po niya kasi akong umiiyak, hindi daw po niya natiis. Binaba niya na po ako. Hindi po siya makatulog. Laga naman, Marcelo. She is Thank filled you. with the presence of God. Salamat, Marcelo. Thank you, Marcelo, for loving Ayumi. Alabi ayo. Thank you Naiyak for na din po siya. Thank you for the respect.
What can you say with your darling? Your message? Eu te amo muito, viu? I love you daw po, sabi niya. I love you so much, sabi niya sa akin. Às vezes não tenho sido um bom marido. Às vezes tenho minhas lutas, passado as minhas lutas e tenho tratado mal as pessoas. Só que Deus está cuidando da gente. E eu creio que eu vou mudar. Eu queria pedir aqui desculpa para as pessoas. Às vezes nós estamos começando o ministério e às vezes eu não estou sabendo lidar com as coisas, mas eu creio que Deus está tratando, está cuidando da gente para que nós cresça em graça, em conhecimento. É isso que eu tenho para falar para todo mundo. Sabi niya po, sorry daw po minsan na gina-atake siya. Sabi natin, nag-atake siya ng toyo niya. Minsan hindi niya namamalaya na natatrato niya palang hindi tama yung tao. Pero gusto niya daw po talagang baguhin yun sa kanya. Kasi sa ginawa ng Panginoon, talaga sobra yung pag-iingat niya po sa amin. Sa ministeryo, mga tao. Sabi niya, minsan nagagalit siya, sa kanya binubuntong, or hindi niya napapakita niya na kahit ayaw niya magalit na hindi niya namamalaya na naiiwasan niya na pala yung mga tao dahil sa galit niya. Humingi po siya ng sorry doon in public dito, pero gusto niya po talaga na mawala yun sa kanya, na mabago, kasi marami na po ginawa si Lord sa buhay namin na hindi niya kami sinusukuan, lalo hindi niya kami ng ministry na ganito. Wow, galing. Wow. Sorry daw po sa akin. Minsan ako yung napagbubuntangan niya ng init ng ulo. Tinatrato niya ako ng hindi tama. Minsan sa harap ng mga maraming tao. Pero ganun pa rin yung patungo ko sa kanya. Nandito pa rin ako. Yun po yung sabi niya. Wow. Hallelujah. Yeah. Thank you, Marcelo. We miss you. We love you. Love you, Marcelo. Take care. Be productive. Tá, eu vou deixar vocês falar. Ako si mama niya. Part 2 po ba bukas, Pastor? Apo, part 2. Sabi ni Abby, hindi ko maintindihan. Pero naiiyak ako. Nakakaiyak naman kayo. Mga ka-daily life sharing, embrace change. Part 2 tayo bukas. Amen po ba, Pastor Don? Anong masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? So, walang yumakap sa nais na magbago ang buhay, niyakap ang kalooban ng Diyos, at walang yumakap sa salita ng Diyos at ang Diyos mismo nakasama ng salita niya na hindi niya inayo sininop ang buhay. Wala pong nabibigo, bagkos madalas ang mga nanalig at nagsuko ng buhay ay nagtatagumpay. Amen. Hallelujah. Mga ka-daily life sharing, ito ang ating programa, Real Life, Real Talk, Real People. Sabi ni Pastora Bimbim, hindi din niya maintindihan pero dama niya ang sincerity ng puso ni Marcelo. Yes. Praise God. Mga kaibigan, bukas mapapakinggan naman natin ang resulta na niyakap ang pagbabago. The result of embracing change. Yes. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, salamat sa iyong napakayamang grasya. Amen. Ang grasya, ang di mo tiningnan ang aming mga pangit na kahapon. Amen. Kundi tiningnan mo ang ginawa ng iyong anak na si Kristo Jesus Ama, Yes, upang Lord. kaming lahat ay yakapin patungo sa kaligtasan. Amen. Sabi ng Colossians 1:13, Lord, mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ng kaharian ng kadiliman, ay nilipat mo kami, Lord. Tinranslate mo kami, Panginoon, sa iyong anak ng pagmamahal. Amen. Inilipat mo kami sa liwanag, kaharian ng iyong liwanag kasama ng iyong anak. Sa pangalan ni Jesus, salamat, Ama. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Napatawa tayo, napaiyak ni Ayumi. Bukas naman, ma-excite tayo sa napakagandang ginawa ng Diyos. May panibagong TNT. Tama na, tama na.
Tama na, tama. Paiyak ka daw ng paiyak. Hindi humihinto ang TNT. Tunay na tinawag ka nga. Ayubi! Mga ka-daily life sharing. Maraming salamat. Yes. Mapagpalang hapon sa inyo lahat. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Salamat, Pastora. Amen. Salamat, Pastor Dong. Maraming Yes. salamat po God sa bless po. kabutihan ng iyong puso.